Minsan, sa likod ng isang tahimik na tahanan, may mga lihim na hindi inaasahang mabubunyag. Ako si Elena, isang babaeng umibig ng buong puso, naniwala sa pangako ng habang buhay, at nagtiwala na sapat na ang pagmamahal upang manatiling buo ang aming pamilya. Ngunit isang gabi, isang bulong mula sa kabilang silid ang tuluyang nagpabago sa lahat ng alam ko. Akala ko pagtataksil lang ang pinakamabigat na sugat, ngunit mas malalim pa pala ang lihim na itinatago ng taong pinakamalapit sa kanya, at ito'y nagmula pa mismo sa kanyang sariling kapatid. Ito ang kwento ng mga pusong nasugatan, ng mga lihim na sumira ng tiwala, at ng aral na iniwan ng isang masakit na katotohanan. Handa ka na bang sumilip sa likod ng pinto ng aking buhay? Noong una, simple lang ang pangarap ko, isang tahimik na buhay kasama ang taong mahal ko. Ako si Elena, isang guro sa isang pampublikong paaralan. Hindi marangya ang buhay, ngunit sapat na para sa akin ang bawat ngiti ng mga estudyanteng natututo at ang kaunting halakhak sa loob ng silid-aralan. Doon ko nakilala si Marco. Isang negosyanteng palangiti, magalang, at tila may kakaibang init ng presensya. Hindi siya kagwapuhan lamang, kundi may kumpiyansa at tapang na tila kayang akuin ang lahat ng bagyo sa buhay. Sa tuwing dumadalaw siya sa eskwela para magbigay ng donasyon, hindi ko mapigilang mapatingin. At doon nagsimula ang aming mga pag-uusap, mga simpleng kumustahan na kalaunan ay naging mas malalim. Lumipas ang mga buwan, at ang dati mga sulyap ay nauwi sa mga pangako. Mga gabing mahahaba ang usapan, mga planong punang kulay at pangarap. At nang hingin niya ang aking kamay para sa kasal, naniwala akong natagpuan ko na ang taong itinadhana para sa akin. Sa harap ng altar, habang hawak ko ang kanyang kamay, pinangarap ko lamang ang isang bagay na magtatagal kami hanggang sa dulo ng aming mga buhay. Hindi ko alam, ang pangarap na yon ay unti-unting matutuklap at ang matamis na simula ay mauwi sa isang masakit na katotohanan. Sa mga unang taon ng aming pagsasama, tila walang kulang. Umuwi si Marco na may dalang mga kwento mula sa kanyang negosyo, at ako na may ibinabahagi ang mga munting karanasan ko sa paaralan. Ang mga hapunan namin ay laging puno ng tawanan, at ang bahay na aming binuo ay punang init at pangarap. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga bagay na unti-unting nagbago. Minsan, umuwi siyang huli na, dala ang pagod at katahimikan. Hindi na ganoon kahaba ang aming mga usapan. Ang mga ngiti na dati kong inaasahan, napalitan ng mabilis na tango at malamig na pagod lang ako. Sa una, inintindi ko. Sabi ko sa sarili ko, baka dala lang ng trabaho. Baka dumaraan siya sa bigat ng responsibilidad na ako'y hindi nakakaunawa. Kaya't mas pinili kong manahimik kaysa magtanong. Ngunit sa katahimikan kong iyon, nagsimulang lumaki ang pagitan naming dalawa. May mga gabi na tila ako'y mag-isang kumakain. At sa bawat pinggan na walang laman sa kabilang upuan, ramdam ko ang unti-unting paglamig ng dati mainit na pagmamahalan. Hindi ko pa alam noon, ang mga munting bitak na iyon ang magiging simula ng isang mas malaking sugat na hindi ko inaasahan. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo kong naramdaman ang lamig sa pagitan namin ni Marco. Kung dati hindi kumpleto ang araw niya nang hindi ako tinatawagan, ngayon, madalas na hindi ko na naririnig ang kanyang boses hanggang sa gabi na. Kapag tinatanong ko kung bakit siya ginagabi, palagi ang sagot niya, trabaho lang, Elena. Huwag ka nang mag-alala. Ngunit sa bawat salitang iyon, may bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Nagsimula akong magbantay sa maliliit na bagay, ang mga tawag na agad niyang tinatapos kapag nandyan ako, ang mga mensahe na bigla niyang binubura, at ang mga gabing tila wala siyang kasama kundi ang sarili niyang katahimikan.
Sa bawat kilos niya, unti-unti kong nararamdaman ang kirot ng pagdududa. Ako ba ang nagbabago? O siya na mismo ang unti-unting lumalayo? At sa mga gabing ako'y nag-iisa sa higaan, hindi katahimikan ang bumabalot sa akin, kundi mga tanong na walang kasagutan. Doon nagsimulang sumibol ang pangamba na baka ang pagmamahal na pinaglaban ko ay unti-unti na palang nilalamon ng kasinungalingan. Isang gabi ng Biyernes, mas maaga kaysa dati umuwi si Marco. Tahimik siyang dumiretso sa banyo, waring pagod na pagod mula sa buong linggong trabaho. Naiwan sa ibabaw ng mesa ang kanyang cellphone, isang bagay na bihirang-bihira mangyari. Nakatitig ako roon. Sa loob ng ilang segundo, tila nakikipaglaban ang isip at puso ko. Sabi ng konsensya ko, huwag. Ngunit sabi ng puso kong sugatan at puno ng tanong, kailangan ko nang malaman ang totoo. Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang screen. Unay mga simpleng mensahe, mga tawag sa negosyo, ilang paalala. Pero habang naglalakad ang aking mata, may isang usapan na agad na tumimo sa aking dibdib. Mga salita ng lambing, mga pangakong hindi ko narinig mula sa kanya kamakailan at lahat ng iyon, hindi para sa akin. Kasabay ng pag-scroll ng aking daliri ang unti-unting pagguho ng aking mundo. Ang mga ngiting dati akin, ngayoy para na sa iba. Ang mga salitang dati kong pinaniniwalaan, ngayoy paulit-ulit niyang binibigkas sa ibang babae. Sa sandaling iyon, bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ibabagsak ko ba ang cellphone o isisigaw ko na ang lahat. Ngunit pinili kong tumahimik. Sapagkat sa katahimikan, mas naririnig ko ang masakit na katotohanan na ang lalaking minahal ko ng buong puso, marunong palang magmahal ng iba. Hawak ko pa rin ang cellphone nang lumabas si Marco mula sa banyo. Basa ang kanyang buhok at suot ang paborito niyang puting kamiseta. Tila wala siyang alam sa unos na kasalukuyang bumabayo sa aking dibdib. Agad kong isinara ang screen at ipinatong muli ang telepono sa mesa, para bang wala akong nakita. Ngunit sa likod ng aking mga mata, nagsimulang bumagsak ang lahat ng pinaniniwalaan kong matibay. Sa hapagkainan, pilit kong isinalo ang hapunan na para bang normal ang lahat. Ngunit ang bawat kagat ay tila wala ng lasa. Ang bawat tingin ko sa kanya ay nagiging tanong, bakit? Kailan? Paano mo nagawa ito sa akin? Pagdating ng gabi, nakahiga siya sa tabi ko, payapang natutulog. Ako na may gising na gising, nakatitig sa kisame habang pinipigilan ang mga luhang gustong bumagsak. Ang init ng kanyang bisig na dati kong inaasam, ngayoy tila lamig ng isang estrangherong hindi ko nakilala. Sa katahimikan ng madilim na silid, doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanan, ang mundong inakalang matibay ay biglang gumuho. At sa pagguho nito, ang puso ko'y naiwan, wasak at nagdurugo. Makalipas ang ilang araw matapos kong matuklasan ang pagtataksil ni Marco, dumating sa bahay ang kanyang kapatid na si Daniel. Karaniwan, masayahin si Daniel at laging may baong biro, ngunit ngayong araw na yon, iba ang kanyang aura. Tahimik siyang nakaupo sa sala, hawak ang isang tasang kape na tila hindi naman niya iniinom. Ang mga mata niya ay laging nakatingin sa sahig, para bang may mabigat na iniisip. Nasa kusina ako noon, nag-aayos ng ilang plato, habang lihim na pinagmamasdan sila mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, kahit wala pa akong naririnig na salita. "Kamusta ka, kuya?" tanong ni Daniel, may alinlangan ng boses. "Maayos lang," sagot ni Marco, ngunit halatang pilit. Nakasandal siya sa sofa, hawak ang cellphone at panay ang pag-scroll, waring umiiwas ng tingin sa kapatid. Nagtagal ang katahimikan. Tanging tiktak ng orasan sa dingding at marahang pag-ikot ng bentilador ang naririnig. Para bang bawat segundo ay hinihila ang hininga ko,
hinihintay kung may mabubunyag. Maya-maya, muling nagsalita si Daniel, mas mababa ang tono, halos pabulong. Kuya, hanggang kailan mo balak itago yan? Hindi ka ba natatakot na isang araw, siya mismo ang makakaalam? Napakagat ako sa labi. Ang dibdib ko'y biglang bumilis ang tibok. Sino ang tinutukoy niya? Ako ba ang siya na sinasabi ni Daniel? At ano ang tinatago ni Marco na hindi ko pa natutuklasan? Hindi agad sumagot si Marco. Tumikim siya, saka marahang tumingin sa kapatid. Daniel, hindi mo maintindihan. Kailangan kong gawin to. At wala akong planong sabihin sa kanya. Hindi niya kailangang malaman. Muli akong napahawak sa pinto, pinipigilan ang sarili kong huminga ng malakas. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na lalong tumusok sa sugatang puso ko. Ngunit bago pa man ako makalayo, narinig ko ang pangungusap na tuluyang nagpaigting sa aking kaba. Kung alam lang ni Elena ang totoong dahilan, siguradong mas masisira siya kaysa sa pagtataksil na nalaman niya. Nanatili akong nakatayo sa likod ng pintuan, halos pigilan ang bawat paghinga. Ang malamig na hangin mula sa bentilador ay tila wala akong nararamdaman dahil mas nangingibabaw ang init ng kaba sa dibdib ko. Muling nagsalita si Daniel, mas mariin ang boses kaysa kanina. Kuya, hindi ba't mas lalo kang mapapahamak kapag tuluyan na siyang nakarinig ng totoo? Paano kung sa ibang tao pa manggaling? Hindi mo siya mahal? Hindi mo ba siya iginagalang kahit paano? Sumandal si Marco, ipinikit ang mga mata at napabuntong hininga ng malalim. Daniel, hindi ganon kadali. Alam kong masasaktan siya, pero wala akong lakas ng loob para aminin. Kung sakali mang malaman niya, baka hindi na niya kayanin. Doon ako lalong nayanig. Anong bagay ang hindi ko kaya? Ano ang mas masakit pa sa pagtataksil na natuklasan ko? Bahagyang tumigil si Daniel bago muling nagsalita, halos paanas. Alam mo, kuya, ilang taon na kitang pinagsasabihan. Hindi habang buhay maitago ang lihim na yan. At tandaan mo, ako man ay napapagod din magsinungaling para sa'yo. Sa mga salitang iyon, pakiramdam ko'y unti-unting lumiliwanag ang dilim sa paligid, ngunit ang liwanag na iyon ay masakit. Tila apoy na nagbabantang sunugin ang lahat ng natitirang tiwala ko. Sa katahimikan na sumunod, ramdam kong may mas malalim pang katotohanan na tinatago si Marco. At sa mismong sandaling iyon, napagtanto ko, ang pagtataksil na nakita ko sa kanyang cellphone ay simula pa lamang ng isang mas mabigat na revelasyon. Tahimik akong nanatili sa likod ng pinto, halos binisakabog ng sarili kong dibdib. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Daniel ay tila martilyong unti-unting bumabasag sa mga pader ng mundong pinaniniwalaan ko. Muling nagsalita si Daniel, mas mabigat at mas matalim ang kanyang tinig. Kuya, hindi mo ba naiisip? Hindi lang pagtataksil ang kasalanan mo. Mas mabigat pa rito ang lihim na matagal mo nang itinatago. Paano kung isang araw, siya mismo ang makarinig? Hindi mo kayang itanggi iyon habang buhay. Napatigil si Marco. Kita sa kanyang paghinga ang bigat ng mga salitang binitiwan ng kapatid. Nagkuskus siya ng palad sa kanyang mukha bago sumagot, halos pabulong. Daniel, kung malaman niya ang totoo, masisira siya. Hindi lang ang tiwala niya sa akin, kundi ang buong pagkatao niya. Kaya mas mabuti nang siya ay maniwalang simpleng pagtataksil lang ang nagawa ko, kaysa malaman ang mas malalim na dahilan. Parang biglang lumamig ang paligid. Napatakip ako sa bibig, pilit pinipigilan ang hikbi. Ang masakit na katotohanan ng pagtataksil ay isa palang maliit na bahagi ng mas malaki at mas mabigat na sikreto. Hindi ko alam kung lilitaw ba ako para magtanong o mananatili sa dilim upang malaman ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw, simula sa gabing iyon,
hindi na ako mapapanatag hanggat hindi ko natutuklasan kung ano ang rebelasyong ikinukubli ng aking asawa. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa bawat pag-ikot ng orasan, bumabalik sa isip ko ang mga salitang narinig ko mula kay Daniel at Marco. Mas mabigat pa rito ang lihim masisira siya kung malalaman niya. Kinabukasan, habang abala si Marco sa paghahanda para pumasok, sinubukan kong kumilos na tila walang nabago. Ngunit sa bawat galaw niya, ang mabilis na pagtapos ng tawag, ang mga tingin na iniiwas, lalo akong nagtatanong, ano ang mas mabigat pa kaysa sa pagtataksil? Isang hapon, nagpunta si Daniel sa bahay nang wala si Marco. Sa una, parang wala siyang balak magsalita. Tahimik lang kaming nagkape, pero ramdam kong may bumabagabag sa kanya. Hindi ko na napigilan. Daniel, mainat kong bungad, nanginginig ang boses. Ano ba talaga ang tinatago ng kuya mo? Ano ang ayaw niyang malaman ko? Napatitig siya sa akin, tila nahuli sa isang kasalanang hindi niya nais akuin. Matagal bago siya nakapagsalita, at ang bawat segundo'y parang mabigat na bato sa aking dibdib. Elena, hindi ko dapat sinasabi ito. Pero matagal na akong nahihirapan. Hindi lang babae ang problema ni Marco. Hindi lang simpleng pagtataksil. Huminto siya sandali, saka ibinaba ang boses. May isa pa siyang relasyon. At hindi ito kagaya ng iniisip mo. Matagal na niyang itinatago at ako lang ang nakakaalam. Para akong natigilan. Ang katahimikan sa paligid ay parang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang kahulugan ng kanyang sinabi ay mabigat, mas mabigat pa kaysa sa una kong natuklasan. At doon ko naramdaman ang sakit ng pagtataksil ay isa palang piraso lamang. Ang tunay na lihim ay mas masakit, mas kumakain sa loob ko, isang katotohanang hindi ko palubusang maunawaan, ngunit alam kong tuluyan nang magbabago ang lahat. Nang mga salitang iyon ay binitiwan ni Daniel, pakiramdam ko'y tumigil ang mundo. May isa pa siyang relasyon. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang bagyong dumaan sa puso ko. Daniel, halos pabulong kong tanong, nanginginig ang boses ko, ano ang ibig mong sabihin? Napayo ko siya, mahigpit ang kapit sa tasa ng kape, para bang naghahanap ng lakas ng loob. Elena, hindi lang babae ang karelasyon ni Marco. Mayroon din siyang isang lalaki. At ako ang naging saksi mula pa noon. Para akong natulalang estatwa. Ang utak ko'y pilit humahanap ng paliwanag, ngunit ang puso ko'y tuluyang nadurog. Hindi lang pala simpleng pagtataksil sa pagitan ng isang asawa at isang ibang babae. Mas malalim pa. Mas mabigat pa. Bakit hindi mo sinabi agad? Halos pasigaw kong tanong. Dahil kapatid ko siya, sagot ni Daniel, bakas ang bigat ng konsensya sa kanyang mukha. Ayaw kong ikaw mismo ang masaktan. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalala. At ako mismo'y napapagod ng maging kasabwat sa mga kasinungalingan niya. Doon ko napagtanto, hindi lang si Marco ang nagtaksil sa akin. Pati si Daniel, na dapat sana'y naging kakampi, ay nagtago ng katotohanan. Dalawang lalaking pinagkatiwalaan ko, parehong nagpabigat ng sugat sa puso ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo, ramdam ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Para bang biglang lumiit ang mundo, at ako'y naiwan sa gitna ng mga kasinungalingang hindi ko kailanman hiniling na marinig. Sa mismong sandaling iyon, malinaw ang isang bagay. Ang pagtataksil ng asawa ko ay nakamamatay sa puso, ngunit ang pagtataksil ng kapatid niya, na piniling manahimik, ay mas lalong nagdurog sa aking kaluluwa. Kinagabihan, umuwi si Marco na waring pagod, dala ang kanyang aktong sanay na sanay, hawak ang akt ng isang lalaking may sekretong itinatago. Habang binubuksan niya ang kanyang mga buttons at inilalapag ang kanyang bag sa gilid ng sofa,
ramdam kong bumibigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Marco, tawag ko sa kanya, mahinahon ngunit mariin. Napatingin siya, tila nagulat sa tono ng aking boses. Bakit, Elena? May problema ba? Huminga ako ng malalim, pinipigilang manginig ang aking tinig. Gaano karaming kasinungalingan ang kailangan kong tiisin bago mo sabihin ang totoo? Hanggang kailan mo itatago ang lahat sa akin? Sandaling natahimik ang buong sala. Tanging ugong ng bentilador at tiktak ng orasan ang bumabalot sa paligid. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagkabigla, kasunod ang mabilis na pagtatakip. Hindi ko alam ang sinasabi mo, mabilis niyang tugon, pilit na kalmado. Ngunit hindi na ako umatras. Lumapit ako, tinignan siya ng diretsyo sa mga mata. Alam ko na, Marco. Hindi lang tungkol sa babae. Alam ko ang lahat. Ang mga salitang hindi mo kayang sabihin, narinig ko na mula sa sariling kapatid mo. Bigla siyang napaatras, hawak ang kanyang bag na para bang wala nang maitatago. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kumpiyansa, ngayoy bakas ang pangamba. Marco, muli kong sambit, mababa ang boses, halos paos, kung may natitira pang respeto mo sa akin, sabihin mo na ngayon. Sapagkat mas masakit ang patuloy na panlilinlang kaysa sa mismong katotohanan. At sa sandaling iyon, nakita ko kung paano bumigat ang kanyang balikat, para bang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi pa siya nagsasalita, ngunit alam kong malapit nang bumigay ang kanyang katahimikan. Matagal kaming nagkatitigan ni Marco, para bang may isang digmaang tahimik na nagaganap sa pagitan ng aming mga mata. Siya, isang lalaking sanay sa pagtatago, at ako, isang asawang sugatan, ngunit handang marinig ang lahat, kahit gaano kasakit. Sa huli, bumigay siya. Bumuntong hininga ng malalim, umupo sa sofa, at tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Elena, mahina niyang sabi, garalgal ang boses, tama ka. Mayroon akong ibang minamahal. At hindi lang siya babae. Parang sumabog ang lahat ng ingay sa loob ko. Ngunit nanatili akong tahimik, nakikinig. Matagal ko nang pinipilit itago, dugtong niya. Akala ko kakayanin kong hatiin ang sarili ko, isang parte para sa iyo, at isang parte para sa kanya. Pero habang tumatagal, lalo akong nadudurog. At alam kong hindi ko na kayang itago pa. Napakapit ako sa mesa, pinipigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi na ito chismis o bulong na narinig mula sa kanyang kapatid, mismong siya na ang nagsalita. Bakit, Marco, tanong ko, halos paanas, puno ng luha ang tinig. Bakit mo ako pinaniwala sa isang buhay na hindi pala totoo? Bakit mo piniling saktan ako sa katahimikan, kaysa maging tapat mula sa simula? Hindi siya agad sumagot. Tumitig siya sa sahig, halos walang lakas ng loob na tumingin sa akin. Dahil natakot ako, wika niya. Natakot akong mawala ka. Natakot akong wala nang matirang mundo para sa akin kapag nalaman mo ang lahat. Kaya't mas pinili kong magsinungaling kaysa makita kang tuluyang lumayo. At sa mga salitang iyon, naramdaman kong mas lalong bumigat ang sugat sa puso ko. Sapagkat minsan, mas masakit pa ang katapatan na huli na, kaysa sa kasinungalingang matagal mong pinaniwalaan. Pagkatapos ng pag-amin ni Marco, matagal kaming nanatiling tahimik. Para bang wala ng salitang kayang punan ang pagitan naming dalawa. Ang sala na dati puno ng tawanan ay ngayoy naging kulungan ng mga luha at hindi maipaliwanag na bigat. Umakyat ako sa kwarto at isa-isang inilagay sa maleta ang ilan sa aking damit. Bawat tiklop ng tela ay may kasamang alaala, mga gabing sabay kaming tumatawa, mga umagang puno ng pangarap. At habang isinasara ko ang maleta, naramdaman kong unti-unting isinasara ko rin ang isang kabanata ng aking buhay.
Pumasok si Marco sa kwarto, nakatayo sa may pintuan, waring gustong magsalita, ngunit walang lumalabas na tinig. Ang kanyang mga matay namumugto, puno ng pagsisisi, ngunit wala na akong lakas para muling makinig. Marco, mahina kong wika, minahal kita ng buong buo. At dahil doon, ako na mismo ang kailangang lumayo. Sapagkat kung mananatili ako rito, unti-unti akong mawawala sa sarili ko. Hindi siya lumapit. Hindi rin niya ako pinigilan. Tila alam niyang iyon lamang ang tamang wakas para sa aming dalawa. Sa pagbaba ko ng hagdan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Sa pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Malamig, ngunit mas totoo kaysa sa init ng mga kasinungalingan na iniwan ko sa loob ng bahay na yon. At sa bawat paglapit ko sa kalsada, dala ko ang sugat ng isang pusong iniwan, ngunit dala ko rin ang tapang ng isang babaeng muling pipiliin ang sarili. Sa mga unang araw matapos akong lumisan, para akong naglalakad sa dilim. Bawat umaga, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga alaala. Ang katahimikan ng silid na inuuwian ko ay tila ba paulit-ulit na nagpapaalala ng sakit na iniwan ko. Ngunit kasabay ng katahimikan, may maliit na boses sa loob ko na nagsasabing, "Kaya mo to, Elena." Bumalik ako sa paaralan. Ang mga ngiti ng aking mga estudyante ang unang liwanag na muling sumalubong sa akin. Sa tuwing maririnig ko ang kanilang tawanan, pakiramdam ko'y unti-unting binubuo nila ang mga piraso ng pusong winasak ng pagtataksil. Muli kong niyakap ang mga simpleng bagay, ang amoy ng bagong librong hawak ng bata, ang saya ng pagtuturo ng bagong leksyon, ang init ng araw tuwing uwian. Doon ko natutunan na kahit anong bigat ng sugat, may mga sandali pa rin kayang magpagaan ng loob. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, huminto ako sa ilalim ng punong akasya sa tabi ng daan. Doon ko naramdaman na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, hindi ito kailanman hahadlang para muling sumibol ang panibagong pag-asa. Hindi ibig sabihin na agad kong nakalimutan ang lahat. Ngunit natutunan kong ang pagbangon ay hindi tungkol sa paglimot, kundi sa pagtanggap, at sa pagpili na mahalin muli ang sarili. At sa gitna ng paglubog ng araw, mahina kong ibinulong sa hangin. Hindi ako tapos. Muli akong magsisimula. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan kong ang buhay ay hindi laging ayon sa mga pangarap na itinatahi natin. Minsan, kahit gaano katibay ang tiwala at pagmamahal na ibinibigay mo, may mga taong hindi kayang tumbasan ito. At iyon ang pinakamahirap tanggapin. Ngunit sa likod ng sakit, natutunan kong may mas mahalagang bagay, ang hindi pagkalimot sa sarili. Dahil sa huli, ang puso at dangal mo ang tunay na yaman na hindi dapat ipagpalit sa kahit kanino. Ang pagtataksil ni Marco at ang katahimikan ni Daniel ay nagturo sa akin ng isang masakit, ngunit mahalagang leksyon, na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay mas mabuting harapin kaysa sa kasinungalingang magpapalubog sa atin. At ang pag-alis ay hindi palaging tanda ng pagkatalo, madalas, ito ang pinakamalakas na paraan ng paglaban para sa sarili. Kaya't kung sino man ang nakikinig sa kwentong ito, sana'y huwag niyong kalimutan. Mahalaga ang magmahal, ngunit higit na mahalaga ang alagaan ang sarili. Ang tiwala ay kayamanang mahirap kitain, kaya't piliin lamang itong ibigay sa mga taong tunay na karapat-dapat. At sa gitna ng lahat ng trahedya, palaging may puwang para sa bagong simula, at palaging may pag-asa para sa puso na muling natutong magmahal, hindi lamang sa iba, kundi higit sa lahat, sa sarili.